Magandang gabi mga kaibigan, lalo na higit sa lahat sa ating taga-subaybay. Sa gagabi-gabi nating programa, mayroon po itong dalawang linggo na serye ng ating programa. May patungkol po sa tinig ng katotohanan. Ngayong gabi ating itatalakay ang napakahalagang paksa. May kinalaman ito sa paglalang ng ating daigdig. At atin po itong pag-aralan, pero bago tayo dadako sa pag-aaral, tayo po muna yuyuko sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, sa gabi pong ito kami po ay nagpapasalamat na inyong pinagkaloob ang programang ito na may sa katuparan sa tulong po ni Brother Wen at sa inyong lingkod. Nawa ang programang ito makakatulong lalo tigit sa lahat sa taga-subaybay, taga-panood sa telebisyon o sa mga programa sa radyo. Umaasa po kami, Panginoon, na ang bahaging ito makarating sa mga kaluluwa na naghahanap ng katotohanan. Nawa maraming salamat sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayong gabi, ating pag-aralan ang simple na topiko sa Biblia na minsan ating balikan tanaw. Marami sa atin nagbabasa sa Genesis 1, ating nalalaman na ito po'y patungkol sa creation. Pero ating pag-aralan ngayong gabi, paano ba ginawa ng Panginoon ang ating sanlibutan? Kaya nga ito po'y ating tunghayan sa gabi pong ito. Ang title po natin, Paglalang ng Daigdig. Ito pong tanong, sinong lumikha sa lahat ng bagay? Pag ating basahin ng Biblia na nakasulat sa Isaiah chapter 40 verses 26 to 28, ito pong nakasulat. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas, tingnan ninyo kung sinong lumikha sa mga ito. Tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag siya nila ayon sa pangalan. Sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, dahil siya'y malakas sa kapangyarihan, ay walang nagkukulang. Pagpapansinin ninyo itong talata, mayroon po pong isang itinataas dito. Kapag itingin natin ang ating mga mata sa itaas, isa lang ang ating makikita. Kapag tayo titingin sa oras ng gabi, ating makikita ang mga bituin, araw, at buwan. Pero sa talatang ating binabasa, binabanggit dito kung sinong lumikha sa mga ito. Tinutuos ang kanilang bilang ayon sa kanilang mga hukbo. Ang ibig sabihin, hindi lang ito ginawa ng Panginoon, mayroon pa itong pangalan at tinatawag siya sa pangalan at nabilang ang kanilang hukbo ng bawat isa. For example, balikan natin pag-aaral, titingnan natin ang lawak ng ating universo. Ang ating sanlibutan, kabahagi lang ito sa ating malaking universo. Pag titingnan natin, ito yung larawan ng universo, ito po'y gumagalaw. Pero pag gaano ba kalawak itong universo? Ganito po ang galaw ng ating universo. Lahat ng mga planeta, lahat ng mga galaksiya sa ating universo, gumagalaw yan. Now ngayon, according to science, ang science nagsasabi na ang ating universo, sa kanilang estimation, umaabot po ito ng 200 billion galaxy. Ano po ba ang ibig sabihin ng galaxy? Now, pag titingnan natin ang galaxy, ito yung pagtitingnan natin ang kanilang distansya sa bawat isa. According to science, ang galaxy ng ating universo, umaabot ito ng 200 billion galaxy. Now, ang isa namang galaxy, according to science, ang isang galaxy, paglalapitan mo ang isang galaxy, katulad nito, ang Andromeda Galaxy. Mayroon ito yung trillion star, ang dami ng mga star. Now, ito yung kasunod, ito yung the dark matter, yung colliding cluster of galaxy. At ito yung ating galaxy, ito yung Milky Way Galaxy. Nang pinag-aralan ko ang Milky Way Galaxy, ang lawak nito, o ang dami ng mga star, umaabot ito ng 400 billion star. Bawat galaxy mayroong trillion o billion star. Ang ating galaxy, umaabot lamang ito ng 400 billion star. Ano po ba ang ibig sabihin ng star? Sa pag-aaral sa science, ang star, ang araw natin, isa yun sa star sa Milky Way Galaxy.
Ibig sabihin, sa malinaw na salita, ang ating Milky Way galaxy, mayroon po itong 400 billion ka mga araw. At bawat araw, mayroon pang planeta na nag-ikot-ikot dito. At bawat isa gumagalaw. Pero bakit po ba sila hindi nagkabungguan? Ang ating physical na sanlibutan, mayroon po itong mga daan na ginagalawan. Mayroong batas na sinusunod, bagamat ito'y gumagalaw sa kanyang orbit o umiikot sa kanyang axis, gumagalaw sa kanyang orbit, hindi sila nagkabungguan sapagkat sila po'y sumusunod sang-ayon sa panukala ng Diyos, sang-ayon sa batas na nakatugon sa Kanya. Now, ngayon ating itutuloy ang ating pag-aralan no, sa 28 ng chapter 14 ng Isaiah. Hindi mo baga nalalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang sa wakas ng lupa. Sino po ang pinakilala dito? Ang pinakilala dito na may lalang sa lahat ng bagay ay walang iba kundi ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang sa mga wakas ng lupa, hindi nalalanta o napapagod man, o walang nakatarok sa kanyang unawa. Ito po ang nakasabi ng talata. No? Ating pag-aralan ngayong gabi, paano po ba ginawa ng Panginoon ang lahat na bagay? Maraming mga inventor sa ating kapanahunan ngayon. Pero mapapansin ninyo, bawat isa na nag-imbento ng mga bagay, mayroon na silang mga bagay na natuklas, kanila lang pinaghalo, mayroon mga formula, at nakaimbento sila ng mga panibagong bagay at itinuturing na sila inventor. Pero ang Panginoon, pag-aralan natin kung paano ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay, atin po itong mababasa sa Aklat ng Mga Awit 33, verses 6 and 9. Ito pong nakasulat, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, nayari ang mga langit. Sa pamamagitan ng ano? Salita. At sa lahat ng natatanaw roon sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Sapagkat siya ay nagsasalita at nayari, siya ay nag-utos at ito'y tumayong matatag. Napapansin ninyo, higit na makapangyarihan ng ating Panginoon sapagkat kapag siya ay gagawa ng bagay sa pamamagitan lamang ng salita. Ngayon ay ating pag-aralan ngayon. Ilang araw ginawa ng Diyos ang ating sanlibutan? Ang ating sanlibutan, sangayon po sa Biblia, ginawa po ito ng 7 araw. Sa loob lamang ng 7 araw, ginawa ng Diyos ang ating sanlibutan. Ngayon ating pag-aralan ngayon ang unang paglalang. Ano po ang ginawa ng Diyos sa unang araw? Ito po ang ating mababasa. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Papansinin ninyo ang Biblia. Kapag babasahin ninyo ang unang bersikulo ng Biblia, ito po ang inyong mababasa. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Pinakilala po sa Biblia na siya ang Diyos na manlilikha sa ating sanlibutan. Now, sa verse 2, ito pong nakasulat, at ang lupa ay walang anyo, ito'y walang laman, at ang kadiliman sumasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos sumasa ibabaw ng tubig. So pag inyong papansinin, binabanggit dito sa Biblia na ang lupa, ang dating lupa, ito'y walang anyo, walang laman. No? At ang kadiliman sumasa ibabaw ng tubig, pero mapapansin ninyo, mayroong gumagalaw ang Espiritu ng Diyos, ang ito po Espiritu Santo, kasama sa 3 persona ng kadyusan, at siya po'y gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Ating uulitin, no? Ang sinaunang daigdig, ito po ang kanyang kalagayan. Ito po'y nababalot sa dilim, napaligiran ng dilim. Pangalawa, ang atin pong dating sanlibutan, nababalot po siya ng tubig. Pangatlo, ito po'y walang anyo, sapagkat di nakilala. At pang-apat, ito po ang kanyang kalagayan, ito po'y walang laman, walang buhay. At ang ikalima, di gumagalaw. No? Maring ang pag-ikot ng Milky Way galaxy sa universo, siya po'y hindi gumagalaw sapagkat
wala pang buhay na nilikha sa daigdig. At ang nakalutang lang sa kalawakan. Now, ito po yung kalagayan. Sa 3, at sinabi ng Diyos, mapapansin ninyo, ito yung unang paglalang ng Diyos sa unang araw. No, mapapansin ninyo, ang paglalang ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng salita. Pagpapansinin ninyo yung verse 3, ito po ang nakasulat, sinabi ng Diyos. Salita lang ang kanyang ginagamit. Magkakaroon ng liwanag at nagkakaroon ng liwanag. Marami pong discussion kahit sa pag-aaral ng teolohiya. Mayroong mga debate na nangyayari tungkol po sa liwanag na ginagawa ng Diyos sa unang araw. Ano po ba itong liwanag? Ano po ba ang kaibahan sa liwanag sa unang araw at ang liwanag sa ika-4 na araw nang ginawa niya ang araw, buwan at bituin? Ito pong, ang ating pag-aaral, hindi lang tayo nag-aaral sa loob ng Biblia, sa loob ng ating sanlibutan, kundi ang ating pag-aaral, tayo po'y atin pong sinasaalang-alang ang paglikha ng Panginoon sa buong sa galaksiya, sa ating Milky Way galaxy. Pag titingnan natin, hindi lang tayo nakatingin kung paano niya ginawa ang ating sanlibutan, kundi titingnan din natin kung paano niya ginawa ang Milky Way galaxy. Nang sinabi ng Diyos sa verse 3, at sinabi ng Diyos, magkakaroon ng liwanag at nagkakaroon ng liwanag. Sa aking pag-aaral, ito po ang aking interpretasyon dito ng liwanag na ginawa ng Diyos, ito yung liwanag sa sentro ng Milky Way galaxy. Pag-aralan ninyo ang bawat galaxy, mayroon siyang sentro na tinatawag po ito sa science ng the black hole. Ito po ang pinakasentro ng Milky Way galaxy na ito po'y nakalagay ang pinakamalaking liwanag sa bawat galaxy. Kapag ating lalapitan ang Milky Way galaxy, makikita ninyo ang kanyang liwanag. Nang sinabi ng Diyos magkakaroon ng liwanag, ito po'y liwanag hindi nanggagaling sa araw, sapagkat hindi pa niya ginawa ang araw, kundi ito po'y liwanag na nanggagaling sa sentro ng Milky Way galaxy. Ito po yun, kaya nga ang liwanag na ito, hindi ang araw, kundi ang gitna ng galaksiya. Ang galaksiya na buuin pa lamang, ang sentro nito ay liwanag. Now, pangalawa, ang liwanag na ito ay natuklas ng mga sayantipikong astronomo noong huling bahagi ng 1970. At tinawag nila itong liwanag. Now, nang nakita nila itong liwanag na ito po hiwalay sa araw na liwanag. Pangatlo, ito po ang liwanag na ito na mayroon itong 200,000 times higit na malakas kaysa araw. No? Kakaibang siya. At ang volume mas mababa naman ng 0.001% kaysa araw. At ang layo nito ay mayroon po itong layo na 30,000 light years ang layo mula sa daigdig. At ang liwanag mula dito, kapag dumating sa ating sanlibutan, sa sulat ni Ellen G. White, ito po'y parang bukang liwayway. No? Sa layo ng Milky Way galaxy, ay pagdating dito sa ating planeta, ang liwanag na ito ay pagtitingnan natin, nagiging katulad na lamang siya ng bukang liwayway. No? At nakita ng Diyos, sa verse 4 hanggang verse 6, at nakita ng Diyos ng liwanag ay mabuti, at hiniwalay ng Diyos ang kadiliman sa liwanag at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay gabi. Now, mapapansin ninyo, ito yung unang paggalaw ng ating planetang Earth. Ito po'y pinapaikot na niya, ganito po ang ikot ng ating planeta, counterclockwise. No? Ito yung kanyang pag-ikot. At ang daigdig ay nagpasimulang umikot sa kanyang access. At ito ang unang naranasan natin ang one day, 24 hours. Ang pagbilang ng araw, kapag pag-aralan natin ang pagbilang ng araw sa Biblia, itong 24 hours, ano ba ang una dito? Liwanag o araw? O liwanag o gabi?
No, pag titingnan natin dito mga kapatid, una po dito sa Biblia, ang gabi kaysa araw. No? Ito po ang nakasulat, no? Pero ito pa rin ang unang kalagayan at nagkahapon, nagkaumaga ay ang unang araw. Sa English, ito po ang nakasabi sa English, there was an evening and morning first day. Okay, natatapos po tayo sa ating pag-aaral sa unang araw. Dadako po tayo sa ikalawang araw. Ano po ba ang ginagawa ng Panginoon sa pangalawang araw? No. Dapat po nating pag-ukulan ang pansin. Mayroon pa pala akong nakaligtaan. At ito po yung ang dapat nating pag-ukulan ng pansin, bago ang dilubyo, ito po ang pag-iikot ng ating sanlibutan. Mayroon siyang perpekto ang kanyang pag-ikot. Pero nang nagkakaroon ng dilubyo, nagkakaroon ito ng pagkiling na umaabot ng 23 degree ang pagkiling, ang axis mula sa kanyang dating kalalagyan. At isa sa mga sanhi dito ay ang pagkakaiba ng panahon sa ating mga bansa ngayon. No? Ang ating sanlibutan na ating pinag-aralan noon, kakaiba na, mayroon na itong pagkakaiba sa panahon natin ngayon. Resulta ito ng pagkakaroon ng baha sa panahon ni Noah. Na napapansin ninyo, itong baha sa panahon ni Noah, maraming naapektuhan sa dating sanlibutan na nilikha ng ating Panginoon. Dito dadako tayo sa pangalawang araw. Mababasa po natin sa Genesis 1, verses 6 to 8. Ating basahin. At sinabi ng Diyos, magkakaroon ng tanglaw o kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa tubig, tubig sa ilalim ng kalawakan at tubig sa ibabaw ng kalawakan at tinatawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Napapansin ninyo, pag ating titingnan ng mabuti ang talata, no? Anong ginawa ng Panginoon dito? Magkakaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig. Ito po ang napapansin sa talata. No? Magkakaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig. Ano pong ibig sabihin nito? No? At mahiwalay ang tubig sa tubig, tubig sa ilalim ng kalawakan, at tubig sa ibabaw ng kalawakan, at tinatawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Napapansin ninyo itong bilog na aming ginagawa. Ito yung bilog. Ang kalawakan nasa gitna ng tubig. Ang tubig na bilog, ito yung tubig sa ating sanlibutan at makikita natin yung kalawakan na itim at ang makikita mo yung bilog na maliit, ito po yung dating sanlibutan natin noon. Pero ngayon, wala na ito ngayon sapagkat sa panahon ni Noah, ang tubig na ito ay ito po'y binuhos ng Diyos. No? Kaya nga ito yung nakasul. Pag ating babasahin, ang tubig sa ibabaw ng langit ay hindi na sa ulap. Bakit? Sapagkat ang mga ulap ay nasa ilalim pa ng kalawakan. Ang tubig na ito ay bumubuo ng isang cloud canopy na pumapaikot sa sinaunang daigdig. At sa ilalim ng kalawakan, pawang tubig pa rin. Ang nangingibabaw, wala pa ring nakikitang lupa. No, mapapansin ninyo, pag ating titingnan yung pangalawang araw, wala pa ring lupa na nilikha ng Panginoon. Tubig, kalawakan, at tubig. No, ito po yung ating pansinin. Ang tubig sa ibabaw ng kalawakan o bughaw na langit ay di ang ulap, kundi sa anyong gas. Napapansin natin, maraming nag-iisip na ang tubig na ito ay ulan. Pero hindi po ito ulan. Kapag pag-aralan ninyo, mula sa paglikha ng Panginoon sa ating sanlibutan hanggang sa kapanahunan ni Noah, walang naniniwala kay Noe na darating ang ulan. Bakit? Sapagkat sa panahon ni Noe, hindi nila kailangan ang ulan. Sapagkat mabubuhay ang lahat ng mga tanim sa pamamagitan ng tubig na nilagay ng Diyos sa ibabaw ng kalawakan. No? At mayroon po itong pagkakaiba. Bago ang dilubyo, napaikutan, no? Kaya nga ito yung kanyang kalagayan, bago ang dilubyo, napaikutan ng cloud canopy ang ating daigdig. So ang tubig sa itaas, tinatawag po ito ng cloud canopy na pumapalibot sa ating daigdig. Ang cloud canopy ay nakaepekto ito sa daigdig sa mga sumusunod. Una, ito yung pagmintini
ng isang temperatura sa buong daigdig. Napapansin natin ang temperature ng ating daigdig ngayon, painit ng painit ang kanyang temperatura. Sapagkat ito yung nasisira, mayroon ngang paniniwala na sa panahon ni Noah, from creation to Noah, ang edad ng mga tao ay umaabot ng 900 dahil sa temperatura ng kanilang kalagayan. Ang tubig na nakabalot sa itaas ng kalawakan, ito po ay nakatutulong sa mga tao na mapapahaba ang kanilang edad. Pero nang naibuhos ang tubig na ito sa panahon ni Noah, ang edad na lang ng tao ay bumulusok ito sa halip na 900, nagiging 100 plus na lang. Ito po ang dating kalagayan sapagkat ang tubig na ginawa ng Panginoon sa pangalawang araw, ito po ay nakatutulong sa pag-maintain ng ating temperatura. Ito po ang pangalawang dahilan o kadahilanan o nakakatulong ang tubig na ito. Hadlangan ang ultraviolet rays. Napapansin ninyo yung init ng ating araw, napakainit na ito na tumama sa ating balat. Pero dati sa creation ng Panginoon, ang tubig na ito, nakakatulong ito na hindi makapenetrate ang init ng araw. Tapos likhain ang second atmosphere pressure. Pag-aralan natin sa science, ito po ang layer ng ating atmosphere. Ito po ang unang kilometro hanggang 14 kilometer, tinatawag po ito sa science ng troposphere. At mula 1 hanggang 18 kilometer, tinatawag ito ng troposphere. Hanggang 50 kilometer stratosphere. At 90 kilometer ang ating ozone layer. At ang kasunod sa ating ozone layer, ang mesosphere. At ang pangpito, ito po ang ionosphere. Ito yung tinatawag na aurora. Ano ba itong aurora? Kapag titingnan mo ito sa telescope, mayroon ng kulay ang kalawakan. No? Iba-iba na ang kulay na ating makikita. No? Nagkahapon, nagkaumaga, ang ikalawang araw. No? Ang ginawa ng Diyos sa pangalawang araw, pinaghiwalay lang niya ang tubig sa ibaba at tubig sa itaas. Dito tayo sa ikatatlong araw. Ano po ba ang ginawa ng Diyos sa ikatatlong araw? At sinabi ng Diyos, mapisan ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang katuyuan. At tinawag ng Diyos na lupa. At ang kapisanan ng tubig ay dagat. Sa pangalawang araw, napapansin natin, tubig lang yon. Ang ating globe o ang ating sanlibutan, nababalot lang ito sa tubig. Ngunit ng ikatatlong araw, dito na ginawa ng Diyos ang lupa. Mapisan ang tubig sa isang dako at lumitaw ang katuyuan. At dito lumitaw ang lupa at tinawag niya ang katuyuan na lupa at ang kapisanan ng tubig, ito yung unang pagkakataon at pinapangalanan ng Panginoon ng tubig na dagat. Papansinin ninyo ang paglikha ng Panginoon, isa lamang ang dagat, ang ibig sabihin, isa lang ang super ocean. May mga ilog na tabang sa mga iba't ibang dako, pero pag titingnan ninyo ang ating creation, pag titingnan ninyo, pansinin ninyo ang Biblia, isa lang ang dagat na kinalalagyan at isa lang ang lupa. No? Isa lang ang supercontinent na ngayon ay pinangalan ng Pangea ng mga sayantipiko. No? Bakit ba ngayon marami ng mga kontinente? Ito po ay nangyayari, mga kapatid, sa panahon ni Noah. Nung nagkakaroon ng baha, ang dating isang kontinenteng lupa, nahahati ito sa maraming kontinente. Ang dating isang dako lamang ng dagat, nahahati po ito sa maraming ocean, sapagkat ito po ay dahilan sa baha sa kapanahunan ni Noah. Pero pagpansinin ninyo, pag-aralan ninyo ng mabuti ang Biblia, isa lang ang mayroon lamang isang super ocean at isang super continent. No? At nagkahapon, nagkaumaga, ang ikatatlong araw. At sinabi ng Diyos, hindi pa pala natapos ang ikatatlong araw. No? Dito pala. At sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa
ng damo, pananim na nagkakabinhi, punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang pagkapunong kahoy, nataglay ang kanyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. No, napapansin, hindi pa natatapos pala mga kapatid ang paglikha ng Panginoon sa ikatatlong araw. Nang ginawa niya yung lupa, ay sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng pananim na nagkakabinhi. Dito po ginawa ng Diyos, no? At ang lupa ay sinibulan ng damo. Anong sumibol? Damo. Pananim na nagkakabinhi ayon sa kanyang pagkapananim, at punong kahoy na namumunga ang taglay ang kanyang binhi ayon sa kanyang pagkapunong kahoy, at nakita ng Diyos na mabuti. No, napapansin ninyo, bawat araw na nilikha ng Diyos na matatapos ang kanyang paglikha, nakikita ng Diyos ang kanyang nilikha na ito'y napakabuti. Ito yung nakikita niya. Pagpansinin natin anong nilikha niya sa ikatatlong araw, nakikita ninyo itong napakagandang bulaklak. No? Ito po'y gawa ng isang master, designer, creator. No? Sabi nga niya, kahit sa kapanahunan, kahit sa kayamanan ni Solomon, kahit sila man ay hindi makapagdamit sa katulad ng bulaklak na ito. Nakikita ninyo ang mga pananim, pagkain, mga palay. Ito po'y pagiging pagkain natin, mga prutas. Ito po'y ginawa ng Panginoon sa ikatatlong araw. At natapos ang kanyang paglikha, nagkahapon, nagkaumaga, ang ikatatlong araw. Dito po tayo, dadako tayo sa ikaapat na araw. Ito po yung nakasulat sa King James Version. And God said, let there be light, and in the firmament of the heaven to divide the day from the night. And let them be for sign and for a season, for days and year. And let them be for light in the firmament of heaven to give light upon the earth. And it was so. And God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night, and He made the stars also. And God set them in firmament of heaven to give light upon the earth, and to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God saw, and it was good. Ito yung, napapansin ninyo, pagpapansin ninyo yung nakasulat sa 14, at sinabi ng Diyos, magkakaroon ng tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay sa araw at sa gabi. At magiging pinakatanda sa ng panahon ng mga araw at mga taon. Mapapansinin ninyo itong talata. Ano bang tinutukoy ito ng Diyos? Hindi lang niya ginawa dito ang tanglaw, ang makikita nating visible sun, moon at saka star. Pagpapansinin ninyo, nang ginawa itong araw, buwan at bituin, mayroong layunin ang Diyos sa paglikha nito. Upang, papansinin ninyo, upang maghiwalay sa araw at sa gabi, at maging pinakatanda at pinakabahagi ng mga panahon ng mga araw at mga taon. Mayroong pong plano ang Diyos, mayroong pong layunin ang Diyos sa paglikha ng mga tanglaw. Una, no? Nang ginawa niya yung ating araw, dito po natin mabibilang kung paano natin bibilangin ang mga taon, mga panahon, mga araw at taon. For example, paano ba natin binibilang ang isang taon? No. Maraming nagsasabi ng isang taon ay ito po'y 365 days. At sometimes mayroong 366 days. Na mapapansin ninyo. At ang isang taon, hindi lang yan 365 na ating nakikita sa kalendaryo, kundi ang isang taon, ang ating sanlibutan, ito po'y umiikot sa kanyang sariling akses, makaikot siya sa kanyang sariling akses sa loob ng 24 oras. At ito po'y habang umiikot siya sa sarili niyang akses, gumagalaw ito sa kanyang daan, umiikot siya, mayroon siyang orbit na dinadaanan, paikot sa araw. At kung makaikot siya ng isang ikot sa ating araw, ito po'y may dami ng mga araw na 365 days. So, makaikot siya sa ating sanlibutan,
sa loob ng 365 days. At dito po binibilang ng science ang isang taon. Now ngayon, paano po ba malalaman, paano po ba binibilang ang isang buwan? Now, kung ang ating sanlibutan, umiikot ito sa ating araw, ang isang buwan naman, ang buwan, umiikot ito sa ating sanlibutan. Pag ang buwan natin, makaikot ito sa ating sanlibutan sa loob ng 30 days. So, kapag makaikot na ang ating buwan, doon po binibilang ng ating kalendaryo ang isang buwan na nakaikot ang ating buwan sa ating sanlibutan. Kaya nga po ang ating kalendaryo, mayroon po siyang 12 months sapagkat sa isang taon o sa isang pag-ikot ng ating planeta sa araw, 12 times na rin nakaikot ang ating buwan sa ating sanlibutan. Kaya nga ito po yung dahilan o ito po yung nakasulat sa Biblia upang maghiwalay sa araw at sa gabi at maging pinakatanda. Ito po ang gagamitin ng tao, paano niya bibilangin ang ating mga panahon. Kung ang ating kapanahunan ngayon ay mayroon tayong 2012, ang ibig sabihin, ang ating planeta, 2012 times siyang nakaikot sa ating araw. Ito po ang pagbilang ng ating panahon. Ngayon, paano naman nabibilang ang isang linggo? Sa science, kaya niyang ipapaliwanag ang kung paano bilangin ang isang taon. Kaya din niyang ipaliwanag paano bibilangin ang isang buwan. Pero ito po'y nakakalungkot. Ang science walang paliwanag kung bakit ang ating kalendaryo ay 7 araw. At mayroon lang makapagpaliwanag kung bakit ang ating kalendaryo 7 araw. Isa lang po ang kadahilanan. Sapagkat 7 araw ginawa ng Diyos ang ating sanlibutan. At ito po'y hindi aksidente, kung di ito po'y may kinalaman sa nakasulat sa Biblia kung paano natin bilangin ang ating kapanahunan. Now, ating pong balikan tanaw, no? Titingnan natin, ito yung ating sun. Nakikita ninyo itong ating sun. Ang kasunod ay Mercury. Ang ating pangatlo, ang ating planeta, ang Mars, ang Jupiter, ang Saturn, Uranus at saka Neptune, Pluto. Ito yung 9 planets natin sa solar system. Nakikita ninyo. At lumitaw ito po yung ating Milky Way galaxy. Pag titingnan ninyo, ang ating solar system, kabahagi lang po ito ng Milky Way galaxy. Pero po itong ating Milky Way galaxy, napakalawak nito. Sa napaliwanag ko kanina, mayroon na po ang lahat ng mga bituin na nabilang ng ating mga scientificong nag-aaral. 400 billion star. Ang ibig sabihin yan, mayroon po itong 400 billion ka mga araw. At bawat araw, mayroon mga planeta. Hindi lang tayo, ang ating solar system, ang ibig sabihin, mayroon tayong mga kapitbahay pang maraming solar system. Mayroon po tayong pag-aaral. Ito, titingnan natin. Isang pagtatanaw sa ating solar system. Ito po ang ating Earth, may kulay na green. Ganyan lang po siya kaliit. At ang pagtitingnan ninyo yung layo sa mga ibang mga planeta na nakaikot sa ating sun. Maraming mga naniniwala na ang ating sun ang araw ay hindi gumagalaw. Gumagalaw po yan. Kung ang ating sanlibutan umiikot sila sa araw, ang ating Jupiter umiikot sa araw, lahat ng mga planeta umiikot sa araw. Ang atin din pong araw, umiikot po siya sa sentro ng Milky Way Galaxy. At ang Milky Way Galaxy, umiikot po ito kasabay sa pag-ikot ng buong universo. Ito po ang dahilan kung bakit sila hindi nagkabungguan. No? Kaya nga, lahat ng ating solar system, umiikot po sila. Ito po ang ating paghahambing. Kung ating titingnan, yung ating 9 planets, kung ating titingnan ang ating mga planeta na ang ating Earth, ang pinakamalaki, ito po yung mga maliliit. Ang unang pinakamaliit, ito yung Pluto. Nakikita ninyo yung Pluto? Pangalawa, ang Mercury. Ang pangatlo, ang Mars. Ang pang-apat, ang Venus, ang ating Earth, ang pinakamalaki. Pag titingnan ninyo, ito yung ating paghahambing. Ito na yung Earth na ating tinitingnan kanina na pinakamalaki. Mayroon pang malaki sa ating Earth. Ang kasunod na pinakamalaki sa Earth, ang Neptune, ang Uranus, ang Saturn, ang pinakamalaki sa ating solar system, ang Jupiter. Pero mayroon ang Jupiter, pag ihahambing natin siya sa laki ng araw, pag titingnan ninyo ang ating planetang Earth,
period na lang siya, tuldok na lang siya. At mas lalong maliit ang nakikita ninyo ang Pluto. No? Pero hindi lang yan ang akala natin, hindi na natin napag-aralan na mayroon pa bang mas malaki pa sa araw. Ito po ang ating paghahambing. No? Kung ang araw natin, nakikita natin nga pinakamalaki, pero mayroon pa pong mas malaki pa sa araw. Sa atin lang ito, sa Milky Way Galaxy lang yan. Ito yung tinatawag na Sirius. Pag titingnan ninyo yung mga bituin sa kalangitan, hindi lahat ng mga bituin dilaw. Mayroon ding mga bituin na titingnan ninyo yung kulay, mayroong dilaw, mayroong reddish ang kanyang kulay, mayroon ding kulay na puti. Sapagkat sa pag-aaral ng science, hindi lang lahat ng mga bituin ang kulay niya ay dilaw, kundi kulay fire, kundi mayroon ding mga puti na mga star. Ito yung Sirius. Kasunod naman niya yung Phulax. At ang pinakamalaki yung Arcturus. Pero akala natin ang Arcturus, ito yun na yung pinakamalaki, mayroon pang pinakamalaki. Pag titingnan natin yung ating sun, hindi na makikita. Ang Sirius ay period na lang siya. Ang Phulax, ang Arcturus natin, mayroon pang pinakamalaking puti. Ito po yung Rigil. Ang kasunod naman niya ay Aldebaran, Betelgeuse, at saka Antares. Pag-aralan ninyo ang lawak ng ating universo, akala natin ang ating sun ang pinakamalaki. Pero sa science, nakikita nila ng ating sun ay kabahagi lamang ito ng ating universo at maliit pa ito ikukumpara sa mga star na nakikita sa mga teleskopyo ng ating sa Hubble telescope. Na ating titingnan, pag mayroon din tayong manilikha din niya ang mga bituin, no? Titingnan ninyo, siguro natutunan ninyo ito, ang mga bituin, makikita ito ang ating Orion, no? Gabi-gabi ating nakikita siya sa kalangitan. No, pero pag tinitingnan nila sa telescope, ganyan yung kanilang nakikita. Napakaganda kapag makikita sa telescope ang mga bituin natin sa kalangitan. Yung Rosette, no, yung Tarantula, Supernova, at Eskimo. Ito po yung mga ginawa ng Panginoon sa kalawakan. No? Ito yung mga bagay na ating pag-isipan. No? Una, ang Milky Way Galaxy, hindi ang solar system ang tunay na pundasyon ng ating daigdig. Sa ating pag-aaral ngayon, ating natutunan na ang pundasyon ng ating daigdig ay hindi ang ating solar system. Although mayroong dito tayo umiikot sa ating solar system, no, sa sun, ang mga planeta umiikot dito, pero hindi ito ang tunay na pundasyon. Ang pundasyon ng ating solar system, ang totoong pundasyon, walang iba kundi ang ating Milky Way Galaxy. Ang daigdig ay nakaluklok sa gawing labas ng bahagi ng ikalawang gawlamay lamang ng Milky Way Galaxy. No? Ang daigdig ay nakabaon sa sistema nitong galaksiya at ang Diyos lamang ang makapagkilos ng ating daigdig. Ito po ay nakasulat sa Awit 104 verse 5. Ngayon, dito po tayo. At nagkahapon, nagkaumaga, ang ika-4 na araw. Dito, dadako po tayo sa ika-5 araw. Sinabi ng Diyos, bukalan ng sagana ang tubig ng kinapal na may buhay at nagsisilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa, kawal sa kalawakan ng himpapawid. At nilikha ng Diyos ang malaking hayop sa dagat, ang bawat may buhay na kinapal na gumagalaw na ibinubukal sa kasagana ng tubig ayon sa kanyang uri. At ang lahat ng mga pakpak, ibon ayon sa kanyang uri at nakita ng Diyos na mabuti. Now, anong ginawa niya sa ika-5 araw? Ang ika-5 araw, ginawa po niya, nakikita ng Diyos ang ating kakahuyan, ang ating kalawakan na walang ibon. Sabi ng Panginoon, bukalan ng mga ibon ang himpapawid, ang kinapal. Ang mga tubig, magkakaroon na ng isda. At ito yung sabi ng Diyos. No? At binasbasan ng Diyos na sinasabi, kayo'y magpaalaanakin, magpakarami, inyong punuin ang tubig
at ang dagat, magpakarami ang ibon sa lupa. Ito yung sabi ng Diyos. Kaya nga hindi lang niya ginawa na pinuno niya kaagad ang ating sanlibutan, kundi magkakaroon sila ng reproduction, no? Na sila, nilikha ng Diyos, maranasan nila, sila mismo ang magpaparami. Kaya nga, mayroong pagbasbas na ginawa ng Panginoon sa kanyang creation sa ika-5 araw, binasbasan niya ang mga ibon at mga isda at sinasabi, magpakarami kayo at punuin ninyo ang lupa at ang dagat. Atin pong titingnan ang mga ginawa niya sa karagatan. No? Nakikita ninyo ang mga isda. Hindi lang niya basta ito ginagawa ng mga isda na magkakasama, magkapariho ang kulay, kundi ginawa niya ito na iba-iba ang kulay, iba-iba ang hugis o porma. No? Mapapansin ninyo ng ating Diyos, Diyos ng malalalang, He's the master designer, ina-appreciate din niya ang bawat beauty. Kapag makita natin, ating matanong, sino ang lumikha sa mga ito? At wala tayong masabi kundi ang ating Panginoong Diyos. Titingnan ninyo ang mga ibon, napakaganda nila. Ito yung mga likha ng Panginoon, na ang Panginoon lamang ang gumawa. At ang paggawa ng Panginoon, wala siyang ibang ginagamit kundi ang salita. No? Pagsasabihin ng Diyos, lumalabas na ang iba-ibang klaseng ibon, iba-ibang huni, iba-ibang laki. No? Pero ito po'y nasa isip lamang ng Diyos. At nagkahapon, nagkaumaga, ang ika-5 araw. Now, dito po tayo sa ika-6. At sinabi ng Diyos, bukalan ng lupa ng may buhay ng kinapal ayon sa kanyang uri. At nilikha ng Diyos ang ganid sa lupa at ang hayop at ang bawat umuusad sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri. So, anong ginawa niya sa ika-6 na araw? Ginawa po niya ang lahat na mga hayop. Nakikita po natin ang tupa, no? Ang unggoy, ang tiger, lion, elephant, mga reptiles kasama niya ginawa sa ika-6 na araw. No? Lahat ng mga umuusad sa ibabaw ng lupa, mga aso. No? Ngunit hindi lang ang hayop ang ginawa niya, reptiles, kundi sa ika-6 na araw, ito yung ginagawa ang pinakamahalaga sa lahat ng kanyang creation. Sinasabi na sa ika-6 na araw, ito po ang sabi ng Diyos, no, sa verse 26 to 27. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa larawan, ayon sa ating wangis. At magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at ang bawat umuusad sa ibabaw ng lupa. Ito po yung ang gusto ko ditong maididiin, mga kapatid, mga kaibigan. Nang ika-6 na araw, ginawa ng Panginoon ang tao. At hindi lang ginawa niya ang tao katulad ng hayop. No? Mapapansin ninyo, nang sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. No? Paano ko ba ito papaliwanag? Pag mayroon tayong gagawing paghahambing, papansinin ninyo ang balat ng tao, ikukumpara ninyo sa balat ng hayop. Ano po ang inyong mapapansin? No? Mapapansin ninyo ang kinis, no? Ang texture ng ating balat, napakaganda. Pero pag titingnan ninyo ang balat ng hayop, ano po ang inyong makikita? Karamihan sa kanilang mga hayop, mayroong mga balahibo. No? Ito po'y nagprotekta sa ginaw o sa lamig, pero pag titingnan ninyo ang ating balat, hindi katulad sa balat ng mga hayop. No? Pangalawa, mayroon nga akong kaibigan nagsasabi, sabi niya, ano kaya kung ang tao ginawa ng Diyos na ang mata ay nasa gilid, no? Sa halip na nasa harap? No? Ano kaya ang porma ng tao kung ang mata ay katulad sa mata ng manok? Pwedeng gagawin ng Diyos yan. Pero bakit niya hindi ginawa? Sapagkat hindi po yan ang larawan ng ating Diyos. Nang nilikha ang tao, ito pong sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Mayroon pong paliwanag si Apostol Pablo, ano po ba itong larawan at wangis ng Diyos? Larawan ng kabanalan, larawan ng katuwiran. At ito po'y
nais ng Diyos na mamamana natin bilang katiwala niya sa planetang Earth na tayo po ang mamamahala, mga ngasiwa sa kanyang kreasyon. Mapapansin ninyo, at hindi lang tayo ginawa sa kanyang wangis at magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa ibon, sa himpapawid, sa hayop, at sa buong lupa. Ano bang ibig sabihin? Lahat ng nilikha ng Diyos, ipinagkaloob niya sa tao na siya ang magiging steward, na siya ang magiging katiwala. Siya ang mamamahala sa nilikha ng Panginoon. At ito po yung kanyang kalagayan. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos. Siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Napakaganda mga kapatid na ating pag-aaral, na atin pong natutunan na ang tao nilalang ayon po sa larawan ng ating Diyos. Ating titingnan ngayong gabi kung paano nilikha ang tao. No? Pag ating babasahin yung Genesis 2:7, ito po yung nakasulat, at ating pong tunghayan kung paano ang paglikha niya sa tao. Saan po ba tayo nanggagaling? Ang lahat ng nilikha ng Panginoon sa creation niya mula first day hanggang 6 days, hanggang natapos yung hayop sa pamamagitan lamang ng salita. Pero pag ating tutunghayan ang paglikha niya sa tao, hindi po ginagawa niya ito sang-ayon lamang sa salita. Kundi mayroon pong masterpiece design kung paano niya nilikha ang tao. Atin pong titingnan ang bidyong ito. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. What a tremendous honor to be made in the likeness of God, to be a free-thinking, self-governing individual. In the beginning, man was not aware of his nakedness. This was likely because prior to sin, he was clothed with glory and light. God also created the ideal companion for Adam, his beautiful wife Eve. The joyful pair were placed in a magnificent garden, flawlessly designed to enhance their happiness. Okay, atin pong natutunghayan kung paano ginawa ng Panginoon. Atin po yung mababasa sa Genesis 2:7, at nilalang niya ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng ilong sa hininga ng buhay, at ang tao nagiging kaluluwang may buhay. At ginawa din niya ang babae, pinatulog niya si Adan, nagkakaroon ng first surgery sa Garden of Eden, pinatulog niya si Adan at ginawa niya ang babae, kinuha niya ang pinakatadyang na pinakamalapit sa kanyang puso at ginawa itong babae. Ngayon ating pagtitingnan, balik tanaw, ito po ang kanilang kalagayan doon sa Garden of Eden. Sila po ay nilagay doon sa isang halamanan, ito po ay carpeted na lugar.
lahat na papaligiran ng napakaraming mga bulaklak, mga isda, mga ibon sa himpapawid, at sila po ang nangangasiwa at namamahala doon. At yun po ang kanilang kalagayan. At sila po hindi kailangang magtatrabaho para makakain. Kung di, ginawa ng Diyos ang pagkain na to enjoy, no? Pero hindi sila nagpapagod sapagkat dito ang kanilang kalagayan, wala pa silang kasalanan. Sa verse 27, sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinasabi ng Diyos, kayo'y magpaalanakin, magpakarami, kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. At magkakaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, mga ibon sa himpapawid, at sa mga bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Papansinin ninyo ang talata, nang ginawa ng Diyos ang tao, babae, lalaki lang ito at babae. At ang kanilang pagdami, nagdepende po ito sa basbas ng Diyos. At ito po'y nangyayari ang pagbabasbas ng Panginoon. Binasbasan ng Diyos ang tao. At sinasabi, kayo'y magpaalaanakin at magpakarami. Magkakaroon po ng pag-reproduction sa kanilang sarili. No? Sila po'y magpakarami. Maraming mga taong nagsasabi, sabi nila, buti na lang nagkakasala ang tao. Kasi kung hindi nagkakasala ang tao ay hindi dumami. Hindi po yun totoo. Pag-aralan po ninyo ang Biblia mula chapter 1 ng Genesis hanggang chapter 2, ang tao po ay walang kasalanan. Ang kasalanan, pumasok lang po yan sa Biblia sa chapter 3 ng Genesis. Pero sinulat po ng Biblia na sa chapter 1, sila po'y binasbasan ng Diyos. Kayo'y magpaalaanakin, magpakarami, kalatan ninyo ang lupa at punuin. No? At inyong supilin. Ano po ba ang ibig sabihin ng supilin? To control, to manage. No? Sila pong magkukontrol, sila pong mangangasiwa, mamamahala sa nilikha ng Panginoon. At magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Susundin kayo sa lahat ng kanyang nilikha. Ang isda sa dagat, ang ibon sa himpapawid, hayop, lahat ng gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Siya po ang mamamahala. Siya po. Napapansin ninyo ang talata, hindi po ginawa ang ng Diyos ang hayop, ang isda, ang ibon sa himpapawid upang kainin. Hindi po ito ang pagkain ng tao sa pasimula. Ano ang pinakapagkain? Ang ating pag-aralan ngayong gabi, ano po ba ang pinakapagkain ng tao at hayop sa halamanan? Ito po ang, malapit na po tayo magtatapos. Ating pag-aralan, kung ginawa ng Diyos ang lahat na bagay, kasama na dito ang ibon, hayop, isda, no? At ano po ba ang kanilang pinakapagkain na inuordina ng Panginoon? Kalooban ba ng Diyos na ang tao, kakainin niya ang ibon na kanyang pinamamahalaan, kakainin niya ang hayop na kanyang pinagkatiwala sa Diyos o ang isda? Ito po ba'y panukala ng Diyos? Pag titingnan natin ang versikulo 29, ito po yung nakasulat. At sinabi ng Diyos, narito, ibinibigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi. Ano pong binibigay? Pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa. At ang bawat punong kahoy na may bunga at punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain. Ito po ang batas na ibinibigay ng Diyos sa tao kung ano ang kanyang magiging pagkain. Mga pananim na nagkakabinhi, punong kahoy na nagkakabinhi, ito po'y magiging pagkain lamang ng tao nang hindi pa pumasok ang kasalanan. Ang ano naman ang pinakapagkain ng hayop? Mapapansin ninyo, ito yung pagkain ng tao, mga prutas lang po. No? Sa lahat ng prutas, makakain. Pero mayroong bawal dyan. Ang prutas na nasa gitna ay huwag hipuin, huwag kainin, sapagkat sa araw na sila'y kakain, sila'y mamamatay. At ano naman ang pagkain ng sa hayop? Ito po, sa verse 30, ito po ang nakasulat, at sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat umuusad sa ibabaw ng lupa, lahat ng mga reptiles, na may buhay sa ibabaw na ibinigay, na may buhay ay ibinigay ko ang lahat na pananim na sariwa
na pinapagkain at nagkagayon. No, ano po ang pinakapagkain ng hayop? Ano po ang pinakapagkain ng ibon? Ano po ang pinakapagkain ng isda? Sa mga reptiles, isa lang ang nakalagay dito sa Biblia, kundi pananim, lahat ng mga sariwang pananim. No? Ibinigay niya ang pananim na sariwa at na pinakapagkain at ito'y nagkagayon. No? Nung pasimula, ang lion hindi pa ito kumakain ng tupa. No? Dati ang kanyang kalagayan ng mga lion, na-imagine ko siguro, ang lion ito'y wala pang pangil sapagkat ang kanilang kinakain damo. Kailan lang sila nag-umpisang kumain? Nang sila po ay pinalayas na doon sa Garden ng Eden. Nang nagkakaroon na ng sumpa ang ating sanlibutan, dito na nagpapapatayan kapwa hayop, mga ibon, mga isda, pati na ang tao. Marami pong nasisira sa creation ng Panginoon na hindi natin napapansin. Pero ito po ang panukala ng Panginoon. Kaya nga ito po ang ating pag-aaral. Nagpapasalamat kami na inyong natutunan sa gabing ito. Ngayon, ating pag-aralan na naman, ito po ang nagiging mga pagkain ng hayop. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito, napakabuti. At nagkahapon, nagkaumaga, ang ika-6 na araw. No? Mayroon na lang po tayong natitirang isa. Napapansin ninyo, mula unang araw hanggang ika-6, nang natapos ang kanyang paglalang, sinasabi ng Diyos at nakita ng Diyos na mabuti. Pero nang natapos niya ang ika-6 na araw, ito pong aking napapansin at nagkahapon at narito, sinabi ng Diyos, napakabuti. No? Sapagkat almost complete na ang kanyang creation sa 6 days. No? At nagkahapon, nagkaumaga ang ika-6 na araw. Dito po tayo sa panghuling araw na nilikha ng Panginoon, yung araw ng ika-7. Pagbabasahin ninyo yung Genesis 2, verse 2 hanggang 3, ito po yung nakasulat. At nang ika-7 araw, ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. Mapapansin ninyo, bakit po niya hindi sinasabi na sa ika-6? Bakit po niya sinasabi na sa ika-7? Sapagkat ang kumpletong paglalang ng Panginoon, hindi ang araw ng ika-6. Sapagkat nidagdagan pa ito niya ng ika-7 araw. Kaya nga dito yung napapansin natin, at nang ika-7 araw, ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. Tandaan ninyo, hindi 6 days, kundi sa ika-7 araw niya nayari. At nagpahinga sa ika-7 araw ang Diyos sa madlang gawa niyang ginawa, at binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw na kanyang ginawang banal, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa niyang ginawa. Papansinin natin, dito po tayo, ipapaliwanag ko ito ng maayos itong ika-7 araw. No? Para po natin maintindihan, ano po ang araw na ito? Mapapansin ninyo, balik tanaw tayo sa ating pag-aaral. Alin po ba sa paglalang ng Diyos mula sa unang araw hanggang sa ika-7 araw ang sinabi ng Biblia na binasbasan ng Diyos? Mayroon ba siyang ginawang pagbabasbas doon sa unang araw, doon sa ating napag-aralan? O nakita lang niya ito na mabuti at nagkahapon, nagkaumaga? Mayroon po ba siyang ginawang pagbabasbas doon sa pangalawang araw na pagbabasahin ninyo ang Biblia sa ika-3 hanggang sa ika-6 na araw? Wala po siyang ginagawang pagbabasbas sa mga araw na yon sa loob ng ika-6 na araw. Pero papansinin ninyo ang talatang ito. Ulitin natin, at nang ika-7 araw, nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga sa ika-7 araw. Ano po ang kanyang ginawa? Nagpahinga siya sa ika-7 araw. Sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ginawang banal. Ito po yung napapansin ko. Mayroon lang pong 3 bagay ang ginagawa ng Diyos sa ika-7 araw. Una, siya po'y nagpahinga sa araw na ito. Pangalawa, ito po'y kanyang, maliban sa siya po'y nagpahinga sa araw na ito,
kanya po itong binasbasan. Pangalawa niyang ginawa, binasbasan. At ang pangatlo, sa ibang translation ng Biblia, siya po'y nangilin. Ano po yung pangilin sa ibig sabihin? Ito po yung ginawang banal. He sanctified. Sa English, ito po ang pagkasulat sa English, He rested, He blessed, and He sanctified. He rested, He blessed, and He sanctified. Papansinin ninyo, pag titingnan ninyo itong sa creation ng Panginoon, ito po yung pag-ikot sa ikapitong araw. Mayroon tayong pagbabalik tanaw. Ang araw ng ikapito, ito po yung ino-ordain ng Panginoon sa creation niya na pinaka-araw po ito ng pagsamba. No? Ang araw ng pagsamba, sang-ayon sa Biblia, ito po ang araw ng ikapito. Sapagkat sa araw ng ikapito, dito po siya nagpahinga. No? Kaya, pangalawa, kanya po itong binasbasan. No? Ang basbas ng Panginoon, ito po yung napakahalaga. Ito po yung inuordina ng Diyos na ito po ang dapat sana sa araw ng pagsamba, ang araw po na binasbasan ng Diyos. Nawatin tayong magkakaroon tayo ng pagbabalik tanaw uli, no? I-review natin. Ang ating sanlibutan, nilikha ito ng Panginoon sa loob ng 7 araw. Hindi 6 na araw. Ulitin ko. Ang ating sanlibutan, ginawa ito ng Diyos sa loob ng 7 araw. No? Sa unang araw hanggang sa ika-6, ito po'y tinatawag ko ito na, sa unang araw hanggang sa ika-6 na araw, mga araw po ito, ginawa ng Panginoon ang material na mga bagay. Sa lahat ng kanyang ginawa, material ito na mga bagay. Ngunit sa ikapito, ito po spiritual na bagay. For example, paano po ko ba ito ipapaliwanag? Ganito. Ang spiritual, ang tao, ginawa ito ng Diyos na may 4 na aspeto. Ang unang aspeto ng tao ay physical, social, mental, at spiritual. Napapansinin ninyo, sa creation pa lang, ang lahat ng aspeto ito, kasama na ito sa paglalang. Mayroon ng social, no? Sapagkat hindi lang ang tao ang nilikha ng Diyos, kasama ang mga hayop. Mayroon siyang socialization sa mga hayop, socialization sa kanyang asawa, kasama na doon. Ginawa din niya ang physical body, physically fit, ang tao, nang nilikha siya sa Garden of Eden. Siya po'y walang karamdaman, no? Ang kanyang kalagayan, at ito po'y napakabuti. No? Ginawa din niya ang mental, sapagkat ako'y naniniwala ng ginawa niya yung tao, siya po'y matalino, ang kanyang kalagayan. No? Ang status ng ang katalinuhan ng tao, napakatalino niya nang ginawa siya ng una sa paglalang. No? Pero dito sa paglalang, atin din sasama ang 4 na aspeto ng tao. Ang tao, nang ginawa siya, kasama na din ang spiritual aspect. Pag titingnan ninyo itong creation niya sa 7 araw, ito po ang ika-7 araw, mapapansin ninyo na sa ika-7 araw, dito po ang spiritual aspect sa creation ng Panginoon. For example, babalikan natin tanaw ang unang araw. Nang ginawa ng Panginoon, ano po ba ang ginawa ng Diyos sa unang araw? Ginawa niya ang liwanag, di po ba? Nang ginawa niya ang liwanag, hiniwalay niya ito sa dilim at nakita ng Diyos na mabuti. Tatanungin ko kayo, makita po ba ninyo ang liwanag? Kung inyo po ang gabi o ang dilim, makikita po ba ninyo? Makikita. Mapapansin ninyo, ibig sabihin, visible siya, touchable, no? Kung hindi man makikita, no? Ay mayroong mga bagay na mahipo na nilikha ng Panginoon at it's referring to material things. Pangalawang araw, ano po ba ang ginawa ng Diyos sa ating napag-aralan? Ang pangalawang araw, nilikha ng Panginoon ang tubig sa baba at ang kalawakan tinawag ito niyang langit, at naglagay siya ng tubig sa itaas, yung cloud canopy. No? Sa kapanahunan lang ito ni Noah nakikita, ngunit ngayon wala na ito. No, napapansin ninyo, at ang pinapalit ng Panginoon sa cloud canopy ay ang ulan ngayon. Mapapansin ninyo, makikita natin ang tubig, makikita natin ang kalawakan, makikita natin ang ulan. No? Pag titingnan nito, ito po'y material na mga bagay. Ano po ba, ano din ang kasunod?
Anong kasunod na ginagawa niya sa ikatatlong araw? Ginawa ng Diyos, no? Hiniwalay niya ang tubig sa isang dako at pinalabas ang katuyuan. Ang tubig sa isang dako tinawag niyang dagat. Ito yung pag-aaral natin kanina. At ang katuyuan tinawag niyang lupa. At sa lupa, pinasibulan niya ng lahat ng mga pananim na nagkakabinhi. Papansinin ninyo, lahat ng mga bagay, ang dagat, ang lupa, ang mga pananim, makikita natin. Ito po'y sa creation ng Panginoon, material po ito ng mga bagay na hindi natin ipagkaila. No? Ngayon, dadako tayo sa ika-4 na araw. Ano ang kanyang ginagawa sa ika-4 na araw? Ginawa niya ang malalaking tanglaw, ang araw. Ang kasunod na malaking tanglaw, ang buwan, ang bituin. Pag titingnan natin sila sa araw at sa panahon ng gabi, makikita natin ang creation ng Panginoon sa mga tanglaw. Ngunit, ito po'y materially, no, visible, no, na makikita natin. Ito po'y material na nilikha ng Panginoon. Ano po ang ika-5? Ginawa niya ang ibon, ang isda. Sa ika-6, ginawa niya ang mga reptiles, mga hayop na mga gumagapang, no, mga umuusad sa ibabaw ng lupa, ang malalaking hayop, at kasama na ang tao. No, napapansin ninyo, pero tatanungin ko kayo ngayong gabi. Mayroon ba kayong makikita na isang bagay sa ika-7 araw? Papansinin ninyo ang ating pinag-aralan ngayon. Nang nilikha niya ang ika-7 araw, ano po ba ang inyong makikita? Tatanungin ko kayo, mayroon ba kayong makikita ba ninyo ng Diyos nagpapahinga? Hindi nga natin nakikita ang Diyos, lalo nang siya ay nagpapahinga. Hindi natin nakikita. Pangalawa niyang ginawa, mayroon lang 3 bagay. Una, siya ay nagpapahinga. Pangalawa, binasbasan. At ang pangatlo, ginawa niyang banal. Pag titingnan ninyo, wala kang makikita ng anumang bagay na nilikha niya sa ika-7 araw. Sapagkat kung ito'y ating pag-aralan sa Biblia, ito po'y pertaining spiritual matters. At ito po'y mayroong panukala ang Panginoon kung bakit niya ito nilalang. Ito po'y kanyang inuordina sa creation, from creation, na ang tao dinidisenyo lamang niya na magtatrabaho lamang ito sa loob ng 6 na araw, ngunit ang ika-7 araw, isit aside niya ito na pinaka-araw ng pagsamba at itinuturing niya ito na pinaka-araw na banal para sa Panginoon na ating Diyos. Mapapansin ninyo, may 2 institusyon na ginagawa ang Diyos sa creation na pinaka-importante. At ako po'y naniniwala ang unang institusyon na ginagawa ng Panginoon ang marriage. No? Sa creation ng ating pinag-aralan, ini-establish niya ang marriage at creation. At pangalawa, ginawa niya ang Sabat. At ang 2 institusyon na ito po'y parihong banal. Papansinin po ninyo itong huli nating talata. No? Kapag inyong pag-aralan ang 10 utos sa kautusan, sa kalagitnaan ng utos, ito po ang nakasulat. Ano po ba ang nakasulat? No? Mapapansin ninyo sa Biblia, karamihan sa 10 utos, na ang utos ng Panginoon parang negative indication, parang thou shall not. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang gagawa ng huwag kang gagawa ng Diyos-Diyusan, imahin, ribulto. Pero mapapansin ninyo, ito lang sa utos ng Diyos na napapansin ninyo na ibinabalik niya ang creation. Okay? Ating babasahin. Ito po yung ating makikita sa Exodo 20, 8 hanggang 11. Ano po ang nakasulat dyan? Ito po ang 10 utos ng Diyos. Ang 10 utos mababasa natin dyan sa Exodo 20, 3 hanggang 17. Pero ang ating pong binabasa ay hindi sa unang utos, kundi ang ika-4 na utos. Kapag ating babasahin ang ika-4 na utos, ito po yung nakasulat. Alalahanin mo ang araw ng Sabat at ingatan itong banal. 6 na araw gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, anak na babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa iyong loob ng iyong pintuang daan.
Sapagkat sa 6 na araw ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, lahat na naruroon, at nagpahinga sa 7 araw, anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Napapansin ninyo ang talata, mga kapatid, na sinasabi niya dito, alalahanin mo. Ano bang ibig sabihin ng alalahanin? Nung ako'y maliit pa, no, kapag ako'y pupunta sa bayan, mayroon po yung bili ng aking ina. Sabi niya, John, huwag mong kalimutan ang aking bilin sa iyo, ha? Bibilihin mo ito. No? Ito po yung ibig sabihin ng alalahanin, ito po importante o mahalaga. Napapansin ninyo, bakit ito nakasulat sa 10 utos ng Diyos kung ito po hindi mahalaga? Kung ang pagbasbas ng Panginoon sa 7 araw sa paglalang ng ating sanlibutan, kung ito po'y mahalaga, kung ito po'y hindi mahalaga, bakit ito sinusulat niya sa kanyang kautusan sa 10 utos? Ibig sabihin, ito po'y mahalaga. Ano po ang sabi ng Diyos? Alalahanin mo ang araw ng Sabat at ingatan itong banal. No, bakit kaya ingatan natin itong banal? Sapagkat ito po ang itinatalaga ng Diyos sa kanyang bayan na pinakaaraw na pagsamba. Pangalawa, no? Maraming nagsasabi, no? 6 na araw, ito yung sabi ng Diyos, no? 6 na araw gagawa ka, gagawin ang lahat ng iyong gawain. Pero ito yung sa 10. Ngunit ang 7 araw, Sabat sa Panginoon mong Diyos. Nang tiningnan ko ito sa King James o sa anumang version sa Biblia, yung article niya ditong ginagamit, but the 7th day. Ginagamit niya ditong article ay the. Ang ibig sabihin, definite article siya. No? Ang ibig sabihin, ang 7 na araw sa kalendaryo, ito yung Sabat sa Panginoon mong Diyos. No? Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki, anak na babae. Na napapansin, ni ang iyong baka. Kung hindi ito importante, bakit ang iyong baka ay hindi magtatrabaho? Ni ang taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang bayan. No? Mga pintuang daan. Kahit ang iyong katulong na iyong sinusulduhan, hindi din dapat magtrabaho. Ito yung kadahilanan kung bakit ito inuutos ng Diyos. Sapagkat sa 6 na araw ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat na naruroon, at nagpahinga sa 7 araw, anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Papansinin ninyo ang talata, sa katapusan ng talata, ito po'y pinakabanal. Ito po ang layunin ng Diyos. Ang Diyos ay banal. Siya po'y gumagawa ng araw na banal sa creation. Upang sambahin natin ang Diyos na banal, ang sino yung sumasamba sa Kanya, sa Diyos na banal, sisambahin siya sa araw na banal, at ang sasamba sa Kanya magiging taong banal. Mga kapatid, ito po ang panukala ng Diyos sa paglalang. Ito po ang ating pagtutunghay ngayong gabi. Minsan, siguro ngayon pa ninyo ito napakinggan sa ating serye na pag-aaral. Pero po sa ating pag-aaral na ngayong gabi, mayroon kayong natutunan. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagsubaybay. At sana sa susunod, bukas ating pag-aralan ang may kinalaman sa kasalanan. Bakit may kahirapan? Bakit may mga sakit at karamdaman? At paano po ba ito nagpasimula? Paano ba ang pagkahulog sa tao sa kasalanan? Bakit ito nangyayari? At atin pong pag-aralan bukas kung sino ang unang nagkakasala. Maraming salamat sa inyong pagpanunood ngayong gabi. At kami po'y lubos na nagpapasalamat na anuman ang inyong natutunan ngayong gabi, magiging makabahagi sana kami sa inyong desisyon para sa pagpili sa tamang desisyon paano maglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.